Magandang gabi po sa lahat na nakikinig. Ako si Carla at ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan. Nangyari ito sa akin noong 2019 nang maisipan naming pumasok ng mga kaibigan ko sa isang lumang ospital na matagal nang iniwan. Alam ko, parang kabaliwan ang ginawa namin. Pero yun ang totoo. At sa totoo lang, hindi na kami nakalabas ng buo pagkatapos ng gabing yun. Isa akong photography student noon. Ang thesis ko ay tungkol sa mga abandoned places o mga inabandona ng gusali. Mahilig kasi akong kumuha ng litrato ng mga lugar na may kasaysayan. Narinig ko sa mga kaklase ko ang tungkol sa lumang ospital sa bayan ng San Rafael. Dati raw yun ay punong-puno ng pasyente noong dekada 70. Pero isinara dahil sa isang malaking sunog. Maraming namatay at sabi ng matatanda, hindi raw lahat ng kaluluwa ay nakalabas. Dahil sa thesis, nagpasya akong puntahan yun. Sinamahan ako ng 3 kong kaibigan, sina May, Jessa at Marco. Pagdating namin doon, halos alas 8 na ng gabi. Malaki ang gusali, 3 palapag, kulay abo ang lumang pintura at mga bintanang basag. May mga lumot at damo na halos sumakop sa paligid. Ang creepy, Carla. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Jessa. Kailangan ko ng shots dito para sa thesis. Saglit lang tayo. Sagot ko. Pumasok kami gamit ang isirang bakal na gate. At sa unang hakbang pa lang namin sa loob, ramdam ko na agad ang bigat ng hangin. Sa lobby, makikita pa ang luma at kalawangin na wheelchair. May mga papel na nagkalat, mga lumang x-ray films, at lumang kama na kalbo na ang kutsun. Habang kumukuha ko ng litrato, bigla kong narinig ang tunog ng gulong ng wheelchair na umandar. Lumingon ako, pero wala namang tao. Guys, narinig niyo yun? Tanong ko. Oo. Mahinang sagot ni Marco. Pag-akit namin sa ikalawang palapag, napansin naming lahat na may anino sa dulo ng pasilyo. Isang nurse, nakaputing uniforme, pero wala siyang mukha. Dahan-dahan siyang naglakad palayo at biglang nawala. Okay, nakita niyo yun, di ba? Sigaw ni May. Tahimik lang kaming lahat. Napadpad naman kami sa dating operating room. Doon, magkatabi-tabi ang mga kalawangin at sirang surgical tools. May isang lumang operating table na may mansa ng dugo. Habang pinipicturan ko yun, biglang bumukas ang ilaw sa kesame, kahit wala namang kuryente. Doon namin nakita na may 3 taong nakapalibot sa mesa. Mga doktor na walang mukha, nakatitig sa amin. Napaatras kami at napasigaw. Ngunit sa halip na tumakbo, hindi namin maigalaw ang aming mga paa. Para bang may puwersang humahawak sa amin. Mula sa isang sulok ng silid, may narinig kaming iyak ng bata. Malakas, paulit-ulit. Help me! Help me! Mahina pero malinaw. Sinundan namin ang boses hanggang sa isang kwarto na may crib. Doon namin nakita ang isang sanggol. Pero imbis na mukha ng tao, anino lang ang nasa ulo nito. Bigla itong sumigaw at naging tinig ng daan-daang tao. Tumakbo kami palabas ng silid. Doon kami dumiretso sa ikatlong palapag. Mas madilim at mas mabaho ang lugar. Habang naglalakad, bigla naming naramdaman ang bigat sa dibdib namin. Parang nawawala ng hangin. Hindi na ito tama, Carla. Kailangan na nating lumabas. Sabi ni Marco. Pero nang bumaba kami sa hagdan, bigla itong naglaho. Hindi na bumabalik sa first floor. Paulit-ulit lang kaming bumabalik sa ikatlong palapag. Sa isang sulok ng koridor, nakakita kami ng lumang journal. Pagbukas namin, may mga tala ng isang doktor. Hindi namin kayang gamutin ang lahat. Kailangan kong isakripisyo ang dugo nila para sa kaligtasan ng ospital. May mga listahan ng pangalan ng pasyente at sa huling pahina nakasulat. Lahat ng papasok dito ay hindi na makakalabas.
sila ay magiging bahagi ng ospital. Habang binabasa namin, biglang nawala si May. Narinig na lang namin ang sigaw niya mula sa dulo ng pasilyo. Sinundan namin at nakita namin siyang nakahiga sa isang operating table. Hawak-hawak ng mga aninong doktor. "Help me!" sigaw niya. Pero bago pa namin siya matulungan, pumasok ang mga doktor sa dingding. Dala si May at simula noon, hindi na namin siya muling nakita. Tumakbo kami ni Marco at Jessa, pero bawat pintuan na bubuksan namin, pabalik lang kami sa parehong operating room. At sa bawat balik, mas maraming doktor at pasyente na walang mukha ang nakatayo, nakatitig sa amin. Hanggang sa makita naming may isang pintuan na maliwanag. Tumakbo kami papunta roon. Bigla kami nakarating sa labas ng ospital, basang-basa ng pawis, hingal na hingal. Pero nang lumingon kami, wala na ang gusali. Ang nakita lang namin ay isang bakanting lote na puro damo at abo. Wala na yung ospital, sabi ni Jessa habang nanginginig. Pag-uwi namin, sinabi namin ang lahat sa mga tao, pero ayon sa kanila, matagal nang sinunog at ginibang ospital noong dekada 80. Walang ospital sa lugar na yun. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang pinasok namin. 2 na lang kami ni Jessa ang natira. Si Marco, matapos ang 2 linggo, bigla na lang nawala. At gabi-gabi, napapanaginipan ko pa rin si May, nakahiga sa operating table, nakatitig sa amin at sumisigaw. "Bakit mo ko iniwan?" Kaya ngayon, nais ko lang ibahagi ang karanasan ko. Kung sakaling makarinig kayo ng kwento tungkol sa lumang ospital sa San Rafael, huwag ninyong subukan, dahil baka hindi na kayo makalabas. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.